Ang bihasang mamamatay tao na si Henry Brogan ay nagtatago sa isang bukirin habang hinihintay niyang dumaan sa tren ang kanyang target. Ang pinaghihinalaang teroristang si Valery Dormov. Habang naghahanda na si Henry, ipinaalam sa kanya ng kanyang tagamasid at kapwa-ahente ng IE na si Marino na may batang babae na nakaharang sa harap ni Dormov. Kailangan nilang maghintay hanggang mawala ito sa paningin bago makaputok si Henry sa tamang tiempo. Natamaan niya sa leeg si Dormov at napatay. Ito, pagkatapos, ipinakita ni Marino kay Henry ang video ng mga reaksyon ng mga sibilyan sa loob ng tren matapos ang pamamaril. Inutusan niya si Marino na burahin iyon dahil ayaw niyang manatili sa kanyang isipan ang alaala o larawan ng pangyayari. Nagpasya si Henry na tuluyan ng magretiro sa pagiging mamamatay tao at kalaunan ay dinalaw siya ng kanyang tagapamahala na si Del Patterson. Ipinahayag ni Henry ang kanyang pagsisisi sa lahat ng buhay na kinitil niya sa buong kanyang karera, at kung paanong isang maling hakbang lamang ay maaaring naging sanhi ng pagkamatay ng batang babae. Si Henry ay pumunta upang umupa ng bangka at nakilala niya ang bagong manager ng tindahan na si Danny Zakharewski bago siya makipagkita sa kanyang kaibigang si Jack Willis. Sinabi ni Jack kay Henry na si Dormov ay isa palang inosenteng tao na nagtatrabaho bilang molecular biologist at nanirahan sa Amerika ng 30 taon. Hinala ni Jack na may nagmanipula sa file ni Henry tungkol kay Dormov. Nang tanungin ni Henry kung saan niya nakuha ang impormasyong ito, sinabi ni Jack na galing ito sa kanyang impormante sa Budapest, si Yuri Kovacs, at ibinahagi niya ito kay Henry. Ang buong pag-uusap nila ay nai-record at pinakinggan ng direktor ng IE na si Janet Lasseter at ng direktor ng Gemini na si Clay Varis. Inutusan ni Clay si Lasseter na humanap ng paraan upang alisin si Henry. Bumalik si Henry sa tindahan at pinaghinalaan niya si Danny na kasabwat ng IE at sinusundan siya. Itinanggi ito ni Danny, kaya nakaramdam ng hiya si Henry at inimbitahan na lang niya ito sa hapunan. Sa kanilang paglabas, nakumpirmang miyembro nga ng IE si Danny, ngunit ipinaliwanag niya na sinusundan lang niya ang yapak ng kanyang amang ni agent. Nabanggit din ni Henry ang kanyang pagreretiro at ang dahilan kung bakit nais na niyang talikuran ang ganitong klaseng buhay. Kinagabihan, isang grupo ng mga rebelde ang palihim na pumasok sa bangka ni Jack upang patayin siya at ang kanyang kasintahan, saka itapon ang kanilang mga bangkay sa dagat. Pagkaraan nito, nagising si Henry sa kanyang bahay at napagtanto na may mga lalaking pilit na pumapasok. Tinawagan niya si Marino upang balaan ito, ngunit narinig niyang pinatay siya sa kabilang linya. Wala nang nagawa si Henry kundi tumakas. Pinatay niya ang mga sumalakay at agad na nagtungo sa bahay ni Danny upang balaan siya. Napansin niyang wala itong alam sa nangyayari kaya't naisip niyang hindi ito kasabwat at baka siya pa ang susunod na puntirya. Nang maiwan si Danny ng mag-isa, inatake siya ng isang bayarang mandirigma. Ngunit nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon at pilitin itong magsabi ng impormasyon. Kumpirmado ni Danny kay Henry na si Lasseter ang nagpadala sa kanila. Si Henry at Danny ay naglayag sa isang liblib na lugar gamit ang bangka hanggang sa matagpuan sila ng kaibigang piloto ni Henry na si Baron. Nakipag-ugnayan si Henry kay Del upang alamin ang totoong nangyayari. Ikinuwento niya na ang Gemini ay nakikipagtulungan sa Isiki para burahin ang kanilang mga ahente. Lumalabas na si Dormov ay konektado sa Gemini at natuklasan ni Henry ang pagkakasangkot ni Clay. Tinanong niya si Danny kung ano ang alam nito tungkol sa Gemini, na isa palang paramilitaryong organisasyon na pinamumunuan ni Clay. Dati nitong nais isama sina Henry at Baron dahil kilala nila siyang isang marine, ngunit pareho nila itong tinanggihan. Ang Gemini ay dalubhasa sa paglipol ng mga tiyak na target ng mailubos na pag-ingat. Pansamantalang tumungo ang tatlo sa Cartagena. Sa kanilang kwarto sa hotel, napansin ni Henry ang isang armadong lalaki na tumatakbo sa mga bubong sa tapat. Agad siyang lumabas at nagpaputok. Ngunit nagulat siya nang madiskubre niyang ang mamamaril ay kamukhang-kamukha niya at tinatawag na Junior. Pareho sila ng kasanayan, kaya't mahirap tamaan si Junior. Sinimula ni Junior ang habulan sakay ng motorsiklo, at tinangkapan nitong salpukin si Henry gamit ang kanyang nagliliyab na motorsiklo bago ito sumabog. Bago niya tuluyang mapatay si Henry, dumating ang mga otoridad kaya napilitan siyang tumakas. Ikinulong naman ni Baron at Danny si Henry upang mailigtas siya at nadala siya sa mas ligtas na lugar. Napagtanto ni Henry na ang susunod nilang hakbang ay pumunta sa Budapest upang makipagkita kay Yuri para makakuha ng dagdag na impormasyon. Nakahanap naman si Baron ng taong nagpahiram sa kanila ng eroplano upang makarating doon.
pumunta si Junior sa kanyang taguan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Doon ay sinalubong siya ni Clay na itinuturing siyang parang sariling anak, kaya tinawag siyang i-Junior. Ipinahayag ni Junior ang pagkagulat niya sa kakayahan ni Henry na makaiwas sa lahat ng kanyang atake at galaw. Kahit na hindi niya masyadong nasilayan ng malinaw ang kanyang target. Pagkatapos, ipinakita ni Clay kay Junior ang mga pagsasanay na pinagdaraanan ng iba pang mga operatiba ng Gemini. Ipinahayag ni Danny kay Henry na ipinadala niya ang effigy samples nito at pati na rin ang sombrerong suot ni Junior. Lumabas sa resulta na si Junior ay kopya o clone ni Henry. Naguluhan si Henry kung bakit may clone siya na ipinadala para patayin siya. Dumating ang tatlo sa Budapest at nakilala nila si Yuri. Sinabi niya kay Henry na laban din siya kay Clay at ibinunyag niyang si Dormov ay nakatrabaho ng Gemini sa proyektong paggawa ng clone. Tumulong siya sa pagdisenyo ng mga clone na mas malakas at mas matalino, ngunit nais ni Clay ng mga sundalong walang konsensya at hindi nakakaramdam ng sakit. Dahil dito, iniwan ni Dormov ang proyekto at itinakda siyang patayin. Ipinadala ni Henry ang isang mensahero upang hanapin si Lassiter at ipaalam sa kanya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Binalaan niya ito na kung magpapadala pa itong muli ng tao para patayin siya. Siya mismo ang unang magpapadala ng tao laban dito. Sinubukan niyang makipagkasundo na ibigay si Junior sa kanya, kapalit ng kaligtasan ni Danny para makabalik ito ng maayos sa EC. Pina-arrange ni Lassiter na dalhin si Junior sa Budapest. At doon ay nagkita sila ni Danny sa isang hardin, pinilit ni Junior si Danny na maghubad upang masigurong wala itong suot na wiretap. Dinala niya ito pagkatapos at ipinaalam kay Henry para mapalapit ito, at nagkasundo silang magkita sa isang partikular na lugar. Habang papunta roon, sinubukan ni Danny na kausapin si Junior upang ipakita na hindi siya likas na malamig ang dugo at mamamatay tao lang gaya ng pagkakaluwal sa kanya. Nang tanungin niya kung bakit niya gustong patayin si Henry, sinabi ni Junior na sinabi sa kanya na si Henry ang pumatay sa mga operatibang pinatay pala ng Gemini. Nakuhang mahuli ni Henry si Junior at nailigtas si Danny. Sinabi niya kay Junior na ayaw niya itong patayin, ngunit gagawin niya kung kinakailangan. Ibinunyag din niya kung sino talaga si Clay at kung sino si Junior. At ipinaliwanag kung gaano sila kapwa nakakaramdam ng kawalan kapag hindi sila pumapatay. Natutunan ni Junior na siya ay isang clone, ngunit ayaw niyang paniwalaan ito. Nakipaglaban siya kay Henry at muntik na itong mapatay bago nakialam si Danny, kaya nakatakas si Junior. Bumalik siya sa Gemini at hiningi kay Clay ang totoo. Inamin ito ni Clay, ngunit tiniyak niya kay Junior na mas magaling siya kaysa kay Henry at naanak siya ni Clay. Pagbalik ni Junior sa bahay, nadatnan niya sina Henry, Danny at Baron. Tinamaan niya si Henry ng laso ng bubuyog. Alam niyang pareho silang may allergy dito, pero agad din niya itong binigyan ng EpiPen. Nagpa siya si Junior na makipagtulungan sa tatlo upang tuluyan ng mapatigil si Clay. Nagtanong siya ng mas marami tungkol sa buhay ni Henry upang malaman kung ano sana ang naging kasaysayan niya. Habang papunta sila sa bayan, tinawagan si Junior ni Clay at inutusan siyang tumakas. Bigla silang sinalakay ng may tangke na dumating. Tumalon sina Henry, Danny at Junior mula sa van, ngunit napatay si Baron nang pasabugin ito ng tangke. Sunod-sunod pang mga tauhan ng Gemini ang umatake. Kabilang ang isang nakabaluti mula ulo hanggang paa na nagpapaputok ng machine gun sa kanila. Nagawa ni na Henry at Junior na mapatay ang ibang operatiba, pero hinabol sila ng nakabaluting kalaban. Natagpuan ni Junior si Clay at naglaban sila, hanggang sa napabagsak at nawala ng malay si Clay. Sa huli, natalo nila ito at napatay at lumabas na isa. Rin pala itong clone ni Henry. Nagising muli si Clay at sinabi na ginawa niya ang lahat para mabawasan ang gastusin ng buhay ng tao sa digmaan, at ang paggamit sa kakayahan ni Henry ang naging perpektong plano. Itinutok ni Junior ang baril kay Clay, ngunit pinigilan siya ni Henry dahil ayaw niyang maranasan ni Junior ang parehong trauma ng pagpatay. Sa halip, si Henry mismo ang pumatay kay Clay sa pamamagitan ng pagtira ng butas sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang panahon, isinara ang programa ng Gemini. Nagkita sina Henry at Danny sa isang unibersidad kung saan nag-aaral na si Junior gamit ang pangalang Jackson Brogan, na hango sa apelyido sa pagkadalaga ng ina ni Henry. Magkakasama silang tatlo na umalis.